Hey, I'm doing everything that I can right now para hindi marinig yung mga tugtugan sa paligid-ligid at palinga-linga. Mahirap po kasi baka after nung... Sabagay, opo, kasi pagka gumawa ka ng video, may copyright. Claim, something like that. Sayang naman yung pinaghirapan. Okay. Sandali lang po ito. Kasi ang dami po nagtatanong sa akin. Sabi ko, meron na akong videos nito. So, pero, okay. Press revelation lang po. Ito po naman kasi ay nangyayari kahit kaninong tao. And since buhay pa naman po kasi tayo, may eternal life. Of course, may eternal life with Jesus. Of course. Pero ang tanong kasi ng tao, paano raw humihiwalay yung kaluluwa sa katawan? Siyempre, unang-una po sa lahat, pag namatay po ang isang Kristiyano, hindi po tinatawag yan na kamatayan. Correction po. Ang tawag po natin dyan, natutulog po tayo. Matutulog po tayo. And then, I believe, when we open our eyes, Jesus is in front of us. He will embrace us. Agad-agad yan. Yun yung mga aabutan ng kamatayan. Pero mag-pray na po tayo. Abutan na lang po tayo ng rapture. Huwag na po kamatayan na ganun. Pangit naman po yung nakahiga ka sa kabaong. Hindi ka makakahinga. Joke. Okay. Anyway, kasi I believe mararapture na po kasi tayo. Pero for the sake of those questioning me, of course, I believe if a believer sleep na lang po. Pag natulog ang mananampalataya, para ka natulog lang paggising mo gano'n, si Jesus na, anak, come on. Kanya, come on. Diba? Yayakapin ka na niya. Halika na. Diba? Then gano'n, we will be together with Him. Yun po talaga. Ngayon, ang unbeliever po ang masaklap. Kasi, ang narinig ko po doon sa isang patotoo, dalawang tao na po kasi, pero ako po, skeptical po ako rito. Pero for the sake of those people questioning, ito po ang sabi nila, pareho po sila. Hindi po sila magkakila, but when they're being interviewed by, other reporters na magkaiba, of course, ang sabi nila po, pagkamatay nila, sila raw po ay, tawag po dito, ay nasa tunnel. Nasa tunnel daw po sila. Meron daw pong tunnel na parang ang gaan-gaan ng lahat. Tapos pagdating daw nila sa dulo, may hell, may impyerno. And nananaginip lang po pala yung isa. And then yung isa, ganun din po ang panaginip niya. Sa panaginip niya, may tunnel, then ayun. Gusto lang po niyang sabihin na nung napanaginipan po nilang pareho yan, hindi pa sila believer. But because of that dream, naging believer po sila. So, iba-ibang paraan ng Lord. Actually, marami po ngayon ng mga dinadalo na po ni Jesus in a dream. I believe in that. Yung mga hindi believers, dinadalaw na po ngayon ni Jesus. Si Jesus na mismo, napaka-special nila. Dinadalaw na sila ni Jesus sa dream. Totoo po ang dream. Kaya kung ano yung panaginipan mo, medyo bulay-bulayin mo. Sometimes, alam po ba ninyo, kasi ayon po sa mga scientists, 80% na panaginipan natin nakakalimutan natin. Totoo po yan. Alam po, I had a dream last night. Ang ganda-ganda ng panaginip ko. Oh Lord, nakalimutan ko. Ang naalala ko na lang yung nagising ako. Ayan po talaga. Totoo po yan. Yung tunnel. I don't know what's that tunnel. Pero since, ito pong gusto ko pong sabihin, focus on Jesus, His love, His grace. Dahil yun na po ang pinupuntirya natin yung rapture. Yung rapture po. Pero ang believer po kasi kapag yun nga po, nalagutan ng hininga, natulog, si Jesus na po agad ang susundo. Si Jesus na po. So, nakita niya po si Lazaro natutulog. Lazaro, bumangon ka, Lazarus. Rise up. Bumangon si Lazaro. Malamang si Lazaro nasa heaven na, tinawag pa ni Lord. Siyempre, si Lord nandun pa sa lupa dati, pero sumunod siya. Mabubuhay siyang muli. Resurrection ng Panginoon sa Kristo. So, ayun po. So, ang kamatayan po, hindi kinatatakutan ng mga believer. Binigyan ng kaibahan ni Jesus, ulitin ko po, ang kamatayan ng believer, tinatawag pong pagtulog. Ang sarap. Masarap po bang matulog? O hindi? Masarap. Opo, masarap po. Masarap pong matulog. Lalo pag antok-nantok ka ng gabi, matutulog ka. Masarap pong matulog pag gising mo talaga. Wow, heaven ang pakiramdam mo. Hindi po ba? So, yun pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang kamatayan po, ito po ay pagtulog. Matutulog yung katawan mo. Pero yung kaluluwa mo, o yung spirit mo, pagbukas ng mata mo, si Jesus, katabi mo na. Magpapakita niya yung butas ng kamay. Yayakapin ka niya. I believe in that.
Yung mga namamatay na believer, ang pinaka-consolation nila yung makita nila si Jesus face to face at mayakap nila ang Panginoon. Yayakapin sila ang Panginoon. Si Jesus napakabait po talaga. Nakita niya po sa Bible yung mga dinadala sa kanya. Yung ketongin nga, iniiwasan eh. Hinawakan niya eh. Hinawakan niya. Luminis yung ketongin. Hindi po ba? Pero yung natural na tao, kapag kalalapit dun sa ketongin, mahahawa siya. Pero, nung hinawakan ni Jesus yung ketongin, luminis yung ketongin. Makinig po kayo mabuti. Only Jesus has the power to make you clean. Kaya kahit gaano ka makasalanan ng kapitbahay mo, kahit gaano kasama yung tatay mo, kahit gaano kasama yung kapatid mo, kung nakilala niyan si Jesus, lilinis yan. Lilinisin siya ni Jesus. Yun po maganda. Si Jesus po napakabuti. Siya ang pinakamadaling Yung mga celebrity, hirap pa. Di ba ang hirap niya lapitan? Si Jesus, hindi. Hindi. Si Zaccheo nga, umakyat ng sikamoro eh. Ng puno ng sikamoro eh, di ba? Para makita niya ang mahal na Panginoon. Kasi very popular po kasi si Lord Jesus during that time. Parang celebrity ang dating niya. Walang social media pero hindi mahulugang karayong mga tao. Ang problema ni Zaccheo, ang liit niya, pandake ko. So, may nakita siyang puno ng sycamore, umakyat siya roon. Yung pala siya. Yung pala yung very famous na si Jesus. Ang nangyari, pagtapat ni Jesus sa kanya, Zaccheo, baba ka dyan. Kakain ako sa'yo. Magbanding tayo sa Zaccheo. Tuwang-tuwa si Zaccheo, bumaba. At ito pa, si Zaccheo po isang tax collector. Makinig mo mabuti. Sabi niya, Panginoon, lahat ng mga dinaya ko, ibabalik ko ng 4 na ulit. Yung mga dinaya ko, yung mga ninakaw ko sa kanila, pero ibabalik ko 4 na ulit sa mga dinaya ko. Ayan po ang sabi niya. Sabi ni Jesus, salvation has come to this house. Naligtas si Zaccheo. Dahil nakilala niya si Jesus Christ. Ibang klase si Jesus. Si Jesus po ang pinaka-unique person. Sabi nga po, ng pinakamagaling na theologians, sabi niya, iiwanan ka ng nanay mo, iiwanan ka ng tatay mo. Iiwanan ka ng asawa mo. Pwede kang iwanan ng mga anak mo. Pero si Jesus, hindi ka iiwan kahit kailan. Siya ang person of grace. Siya ang kailangan ng lahat ng tao. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus, His grace and His wonderful love. Thank you, and Jesus truly loves us all.